Isang mapagpalang umaga po sa ating Diyos na buhay at sa inyo pong lahat, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Yung malakas na palakpak po. Hallelujah. So thank you, Lord. At ngayon is sa first Sunday na naman at last month ng taon na ito, no? First Sunday of the month at last naman na buwan sa taon pong ito. At maraming salamat kay Lord dahil nadoon po kahit maraming pagsubok dumating po sa ating iglesia. O sa bawat isa po sa atin, still nandun po siya na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Naniniwala po ako na siya po ang lagi nagbibigay sa atin ng kaliwanagan sa ating buhay. Kung may nadidiliman man o kung may naguguluhan man, ang Diyos pa rin ang siyang gumagabay, pumapatnubay po sa atin. Amen po ba? Dahil ang text po natin ngayon, Jesus, the true light of life. No? Ang Panginoong Hesus daw po ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa ating buhay. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na ang Panginoong Hesus ang nagbibigay sa atin ng kaliwanagan sa ating buhay? Amen po. Sabi po ng text po natin sa John 1:9, the true light that gives light to every man was coming into the world. No? Na ito daw po ang tunay na ilaw, dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. So, nakalimutan ko po, pwede po tayong tumayong lahat. At sabi rin po sa John 8, verse 12. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Sabi po sa Tagalog, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Amen? Pinagpala na po ang kanyang salita. Palakpakan po natin si Lord at pwede na po tayong maupo. Hallelujah. So, praise God po. Jesus, the true light of life. No? Siya daw po, si Jesus daw po ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa ating buhay. Mga kapatid, meron pa ba ditong gustong lumakad sa kadiliman? Meron pa ba ditong gustong manahan sa dilim? Palagay ko wala na pong may gusto. Ano po? Wala na pong may gusto. Ang hirap yatang lumakad sa dilim. Andun yung madapa ka, andun yung mauntog ka, o andun yung mabangga ka dahil hindi mo alam kung saan direction ka papupunta o patutungo. Dahil madilim po eh. Amen po ba? Ang hirap po na lumakad sa kadiliman. Ang gabi po ay puro kadiliman. No? Yung gabi, ito po ay puro kadiliman. At gumaganda at nagliliwanag lang daw po ang gabi kapag nalalagyan ng maraming ilaw. Na ano niyo po, di ba, pag naglalakad tayo, no, kahit sa kalsada,
Pag walang ilaw yung poste, ang dilim. Ito po. Kasi po natatanglawan ng liwanag ang kadiliman. Kaya nga po, kahit gabi, kapag nagkaroon ng ilaw, nagkakaroon din po ng liwanag. Kaya, sabi nga po, ang dilim kapag may ilaw, nagliliwanag. Alam niyo po, katulad din po ito sa buhay ng tao. Dahil ang buhay ng tao daw po ay puro kadiliman, lalo na kung wala pa si Kristo sa kanilang buhay. Madilim po ang buhay ng tao. Tingnan niyo po yung mga wala pang Jesus sa buhay nila. Opo, nakikita lang natin. Minsan mga masaya sila na nakangiti sila. Pero deep inside sa kanilang puso, yung pamilya nila, no? Kaya nga po, dahil ang buhay ng tao ay puro kadiliman, lalo na kung wala pa si Jesus sa buhay nila. Ang kadiliman daw po ay nagre-represent ng kasalanan o ang kasalanan ay nagre-represent ng kadiliman, no? Kaya ang lahat ng tao nang dahil wala pang kaliwanagan, wala pang liwanag na dumating noon ay puro kadiliman, nabubuhay sa kadiliman. Kaya lahat ng tao po ay makasalanan. Dahil sinabi nga sa Romans 3:23, di ba? For all have sinned and fall short of the glory of God. Sapagkat ang lahat daw po ng tao ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So, kaya ang tao nang dahil po sa kasalanan ay namuhay po o namumuhay sa kadiliman. No? Kaya ang taong namumuhay sa kadiliman ay tunay na madilim daw po ang buhay. Madilim ang buhay. Bakit? Dahil magulo po. Magulo ang buhay niya. Walang kapayapaan. Hindi alam kung ano ba ang nais. Minsan sa isang pamilya, meron diyang awayan ng awayan. Bakit? Kasi hindi si Jesus ang sentro ng pamilya. O hindi si Jesus ang sentro ng kanilang mga buhay. Kaya wala pong kapayapaan. No? Minsan, dahil nga po sa naguguluhan sila sa kanilang buhay, marami po, lalo na po yung mga kabataan, di ba, na stress, na de-depress, na dahil po wala si Jesus sa buhay nila, dumarating po sa kanilang suicidal spirit. Kaya hindi po dapat mangyari po sa isang mananampalataya po yun. No? Pero, may dumating na tunay na ilaw daw po na nagbigay liwanag sa lahat ng tao. Amen po ba? Kaya nung ipanganak po ang Panginoong Jesus, ang kadiliman daw po sa langit ay biglang nagliwanag. No? Biglang lumitaw daw po ang tala o ang bituin upang ipahayag sa mga pastol. Di ba may mga shepherd po doon, may mga pastol po doon, na biglang, madilim po yun biglang nagliwanag. No? Biglang nagliwanag, may sinag na dumating, no? Yung tala o yung bituin. Upang ipahayag ng gabing yon na dumating na ang tunay na ilaw na magbibigay at magliligtas, magbibigay liwanag sa sangkatauhan. So, ito nga po, no? Kaya nga po ngayong, sabi nga, kaya ngayong December, o pag pumapasok na itong ganitong season, no? Na pinapaalala lang po sa lahat ng tao na dumating na ang ilaw. Bakit? Kaya marahil may mga nakikita tayong mga Christmas lights. No? Yung mga Christmas lights. O ang liwanag na binibigay ng Christmas lights. Ito po, mga Christmas lights po ito. No?
Nagbibigay po ito ng kasiyahan at kagalakan. Pag may nakakakita tayo ng may mga ganyan po. Alam niyo po, sabi nga po, kung mapapansin niyo, pag dumaan kayo sa ngayon, sa Cubao, pag dumaan kayo ng marami pong, ang sarap tignan, di po ba? Ang gandang tanawin, yung marami pong ilaw, yung maliwanag na lugar. Kami lang po ni Sister Susan, kapag dumadaan po kami sa Quezon Circle, no, lalo pag madilim na, pagdaan namin doon, dahil dito medyo may mga ilaw naman. Pero pagdating namin sa Quezon, ang liwanag, both sides, left and right na gano'n. Sa lahat ng mga kapaligiran na gano'n, ang liwanag. Kaya parang ang sarap dumaan, ang sarap tignan ang maliwanag na lugar. So, sabi nga po, what is the way or means why man should not stay in darkness? Ano daw po ang kapamaraanan upang hindi manatili ang tao sa kadiliman? No? Number 1 po, na ating points, man should accept the word and the true light that gives life to mankind. No? Dapat daw matanggap ng tao ang salita at ang tunay na ilaw na nagbibigay tanglaw sa buhay ng tao. Kaya sabi po sa ating teksto, 1 John 1:9, the true light that gives light to every man was coming into the world. So bakit kailangan tanggapin po natin ang salita at ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag? Sino po ba ang salitang ito na nagbibigay liwanag o nagbibigay ng tunay na ilaw? At sino ba ang tunay na ilaw? Sabi po sa 1 John 1:5, this is the message we have heard from Him and declare to you, God is light. So praise God, no? In Him there is no darkness at all. Ang Diyos daw po ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kaya nga po, kung si Jesus po ang ilaw ng buhay, kung siya po ang naririto na sa atin, dapat hindi na tayo magdidilim pa. Nandun po lagi na makikita sa atin ang liwanag. Amen po ba? Sigurado kayo, na si Jesus na ang narito sa atin. Kaya nga po, ang Diyos po pala ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa ating buhay. At ito po ay walang iba nga kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya po ang salita at ilaw sa sanlibutan na nagbigay tanglaw sa buhay ng tao. Sabi po ng Psalm 119:105, your word is a lamp to my feet and a light for my path. No? Ang salita mo ay tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. So matatanggap po pala natin ang ilaw at tayo ay magliliwanag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung Word of God. Kasi kapatid, ang hirap kasing unawain. Bakit ang Diyos ilaw? No? Tapos, sinabi naman natin, sabi doon sa binasa natin, God is light. No? Ngayon, sabi ganun, bakit ano yung salita? Bakit kailangan nating tanggapin ang salita? Dahil sinabi sa John 1:1. Ito po yun. No? Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kailangan pala natin tanggapin ang salita at ang tunay na liwanag. Nakuha niyo po yon?
Kasi pag yung mga ibang mga, yung wala pa kay Lord o hindi pa nakakarinig ng mga word of God, yung salita ng Diyos, mahihirapan silang unawain. Pero tayo pong mga Kristiyano na narito na, may mga espiritu na tayo ng Panginoon, no? The Word was God. Ang salita pa daw ay Diyos. Bakit? Sabi sa John 1:14a, and the Word, yung Word na yun, became flesh. Kasi the Word was God. At yung Word na yun, became flesh, nagkatawang tao at nanirahan sa piling po natin o sa piling ng tao. Sino po yung Word na yun? Si Jesus po. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word became flesh and dwells, no? And became flesh and made His dwelling among us. Kaya nga po, yung salitang yon, ang Diyos na nagkatawang tao, ang Panginoong Hesukristo, na nanirahan o nanahan na kapiling natin. Siya po yung Diyos. Siya po yung salita. Amen po ba? Kaya nga kung titignan po natin, Jesus is the Word, Jesus is the true light, and Jesus is the life. Bakit? Dahil sabi nga po sa 1:1, no? This is the Word. Siya po ang Diyos, God is light. At sabi sa true light na siya po that gives light, the true light that gives light to every man was coming into the world. At yung life, I am the way, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can enter into the Father except through me. Kaya yan po No, Jesus is the Word, Jesus is the truth, Jesus is the true light, and Jesus is the life. Kaya kung babasahin po natin ang Bible na wala ang banal na Espiritu sa atin, hindi natin maunawaan. Kaya nga po, ito po, yung mensahe po ng Panginoon, ito po'y binibigay po sa atin upang maunawaan po natin ano ba ang tunay na ilaw, no? Kaya dapat matanggap ng tao. Kasi hindi matanggap ng tao ang salita at ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa buhay ng tao. Kaya kailangan po pala natin talagang tanggapin ng tao ang salita ng Diyos upang tuluyang magliwanag ang ating buhay. Amen po ba kayo? Palakpakan na nga po natin si Lord. Alam niyo po, dahil si Jesus, ang salita at ang tunay na ilaw, na nagbibigay tanglaw sa buhay ng tao, minsan hindi po nagliliwanag ang buhay ng tao. No? Dahil hindi kayang tanggapin ng tao ang Panginoong Jesus sa buhay po nila. Hindi nila kayang tanggapin. Pag in-invite mo, kapatid, gusto mo tanggapin si Lord sa buhay mo? Anong kadalasan na yung wala sa puso niya talaga? Anong kadalasan nasasagot? Ay, saka na lang po. Ito yung laging nasasagot. Kasi ang dami ko na pong na-experience sa ganyan. Tumanda na po ako dito sa paghahayo No? Anong sinasagot? Saka na lang po, Pastor. Hindi pa po ako ready na tanggapin si Lord. Meron na ba naka-encounter sa inyo ng ganon? Meron na? Saka na lang, medyo, hindi po kasi, marami pa po akong, sige po, atin na lang po kayo ng Bible study. Ay nako, ang dami pang gagawin. Maglalaba ako, ang dami ko pang gagawin sa bahay. Alam niyo po, napakaraming alibay. No? Na kaya minsan hindi matanggap ng tao ang salita. Dahil nga sa ganon.
Marami pong alibay. Pero minsan sinasabi natin na tinanggap na natin ang salita ng Diyos. O tinanggap na natin si Jesus. May mga Kristiyano po na nagsasabi, ako tinanggap ko na si Jesus sa buhay ko. Pero bakit aandap-andap pa din ang liwanag na nasa Kanya? No? O kung sino man yon, kukurap-kurap pa din. Sinabi niya, tinanggap niya na si Jesus. Sinabi niya, Kristiyano na siya. Pero pag tinignan po natin yung buhay niya, parang aandap-andap pa rin ang liwanag. Kukurap-kurap pa din. Na po? Parang hindi man lang matanglawan ng liwanag ang buhay ng taong ito. Bakit po kaya? Sabi ko po, may mga Kristiyano na ayaw ang Christmas light. Alam niyo po, may mga Kristiyano na ayaw ang Christmas lights. Bakit? Sabi nila, sa pagano lang daw yan. No? Lalo na yung may patay sindi. Ako lang, nung una, sabi ko, naku, ano to? No? Na bakit may Christmas light na steady, may Christmas light na patay sindi. Ako po, mahilig ako sa patay sindi. Dati. Malamang si Pastor Tony tsaka si Pastor Ed nangingiti eh. Ha? Yung patay sindi, alam niyo po ba yun? Nado pala si Kuya Jay ah. Ito po yung minsan bukas, minsan patay. Minsan bukas, minsan patay. Na? Patay sindi, patay sindi, patay sindi. Minsan ganito ang Kristiyano. Bakit po? Minsan gusto pumunta mag-church. Minsan sa susunod na lang. Minsan gusto pumunta ng Bible study. Minsan sasabihin, ay naku, busy ko at meron nag-invite sa akin, saka na lang. Minsan gusto umatin ng prayer meeting. Minsan na lang. Next time na lang. Alam niyo po, may ganung mga Kristiyano, no? Na talagang gusto nilang magliwanag, pero nawawala. Gusto nilang magliwanag, nawawala. Pero hindi ka pares itong Christmas light na steady. Malalaman natin kung bakit. No? Sabi nga po, kung sinasabi natin tayo'y kaisa niya, ano sinabing kaisa niya? Kung tinanggap na natin si Jesus, nakipag-isa na tayo sa Panginoong Jesucristo. Ngunit namumuhay naman sa kadiliman. Ano yung kadiliman? Kasalanan. Nagsisinungaling tayo. At hindi namumuhay sa katotohanan. Mga kapatid, mensahe po ng Panginoon to. Ito po ay para sa ating lahat. No? Para sa ating lahat. Wala po akong gustong patamaan o kung anuman. Sabi nga, ang bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago na. No? Kung sinasabi natin tayo'y mga born again na, ngunit may mga bisyo pa tayong nagagawa. Amen? Sabi nga po, totoo po ito dahil may mga Kristiyano na hindi makita ang liwanag sa buhay nila. Sabi nga po, di bali na yung mga hindi Kristiyano, yung mga wala pa si Jesus sa buhay nila. Kahit hindi magliwanag, okay lang yun. Wala naman liwanag talaga. Di ba? Kasi wala pa si Jesus sa buhay nila. E tayo pong mga Kristiyano, nakikita ba sa atin ang liwanag?
Kaya nga sabi nga ngunit kung namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo. Kung may mga nagagawa pa tayong, sabi nga, hindi ka nais-nais, hindi maganda sa paningin ng Panginoon. O may narinig nga ako dito minsan na may nakita pang mga kapatid, may mga nagsisindi pa. O kung hindi man nagsisindi, wala nga sindi pero may hinihigop. Tapos may lumalabas na malakas na usok. Meron pa ba nun? Dito? Siguro sana wala na po, marahil. Nagsisinungaling po tayo na sinasabi natin Kristiyano tayo pero may ginagawa tayong hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. No? At hindi namumuhay sa katotohanan. Kaya nga po, sabi sa 1 John 1:7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, si Jesus Christ, no? Nasa liwanag, kung paano daw po tayo nabumuhay sa liwanag, kung kasama natin talaga siya, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ng Panginoong Hesukristo na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kapatid, kung tayo po ay nagkaisa na sa Kanya, nakipag-isa na sa Kanya, no? Tayo nililinis na ng dugo, ng kanyang dugo sa ating mga kasalanan. Ano sabi sa 2 Corinthians 5:17? If we are in Christ, we are a new creation. Di ba? The old has gone and the new has come. Wala na yung dati nating pagkatao. Dapat malinis na po tayo. Amen po ba? Hindi na po tayo dapat tulad ng Christmas tree na patay-sindi, patay-sindi, patay-sindi. Pero kung steady lang po yan, kasi yung steady niya nagbibigay liwanag. Subukan yung patayin lahat ng ilaw na to kung magkakitaan tayo. So ganun po dapat ang Kristiyano. Amen po ba? Dapat siguro, i-search po natin ang ating mga buhay. Tanungin natin kung anong klase tayong mananampalataya. Evaluate po natin yung buhay po natin. Ba't ko nasabi? Kasi matatapos na yung 2025 Matatapos na po ang 2025. Tanungin natin sa sarili natin kung anong klase tayong Kristiyano. Tayo ba'y namumunga? Tayo ba'y nag-grow? Tayo ba'y lumalakas? Bilang mga Kristiyano? Tayo ba'y nagagamit sa ating iglesia? Kung tayo po sa ngayon ay kulang pa sa panalangin, o minsan, o baka madalas, tinatamad na po tayong magbasa, o mag-pray, o mag-devotion, o mag-meditate. No? Nawa sa darating na taon na ito, ibigay na po natin yung the best natin kay Lord. I-search po natin, evaluate natin yung buhay po natin. Mga kapatid, matatapos na po itong 2025. Nawa, yung pagiging Kristiyano po natin, nung mga nakaraang mga taon, mga nakaraang panahon, nawa, lumalago po tayo. Nawa, lumalago po tayo. Hindi po tayo yung patay-sindi. No? Hindi po tayo yung patay-sindi na nasasabi nga po rito. Alam niyo ko, baka kaya ito po ang dahilan kung bakit minsan nawawala ang liwanag sa buhay natin. No? I-search din po natin ang ating sarili. Kaya sabi nga ng Ephesians 5:8. Ito po, dati kayo'y nasa kadiliman. Ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Totoo po ba ito? Dati nasa dilim tayo Dati nandun yung kasalanan natin.
na nanggagawa. Pero dahil tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, from darkness to lightness. Tinanggal tayo ng Diyos sa kadiliman at nilagay tayo sa kaliwanagan. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. So anong dapat natin gawin? Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Kung tayo po ang talagang naliwanagan, nawa po lumakad na tayo sa liwanag. Yung karapat-dapat. Sapagkat, sabi nga po, pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hindi lang po tayo pag Sunday mabuti. Hindi lang po tayo pag Sunday matuwid. No? Pagdating ng Monday to Saturday, iba na ang nagagawa natin. Wala na yung kabutihan natin. Masungit na tayo. Hindi na tayo makausap ng maayos. Hindi ka na mangiti. Hindi mo na mangitian yung mga kapwa mo. Kapatid, hindi lang po tayo Sunday mabuti. Sapagkat pawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Namumuhay na po ba tayo sa liwanag ngayon? Praise God. Dapat po, dapat. No? Kaya kung nasa liwanag po tayo, ito, dapat ng pamumuhay natin ay talagang ganito po, pawang mabuti, matuwid, at totoo. Wala na pong kasinungalingan. Wala na po yung, ay naku, pupunta pa ako sa gano'n. Anong tawag doon? Mag-aalibay lang para wag lang maka-attend sa mga Bible studies, sa mga life group, no? Sa mga church activities. Lalo na pag Sunday. Alam niyo po, yung nagsasabing nasa liwanag na siya, pero hindi niya nagagawa, hindi siya nakakasunod sa nais ng Panginoon, nagsisinungaling daw po siya. According po sa Word of God, hindi ko po sinasabi yun. So, ang Word of God ang nagsasabi po. Ang Word of God po ang magtutuwid po sa atin. Ako po, naituwid ako, yung karakter ko, yung attitude ko, natuwid ako sa pamamagitan ng salita ng Panginoon Diyos. Amen po. Dati hindi naman po ako ganito. Ibang klase ang attitude ko, ang karakter ko. Mainitin ang ulo ko, palamura ko, palaaway ako, manginginom, lahat na halos. Pero binago ako ng Panginoon. Maraming salamat kay Lord. Dahil binago niya ako. Nakaisa niya na ako. Kaya kailangan mamuhay na tayo sa liwanag. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Minsan naririnig ko po sa iba, bakit pag hindi siya nakaka-attend ng mga gawain, parang kulang o pinanghihinaan siya? Bakit nga ba? Di ba may narinig tayo? Naku, hindi na naman ako nakaka-attend sa mga gawain. Para tuloy ako nanghihina. May narinigan na ba kayo noon? Totoo po yun. Nakakapanghina po. Nakakapanghina pag walang charge. Kung hindi tayo na-charge ng banal na espiritu. No? Kaya nga po, sabi ng Ephesians 5:14, nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. So, anong ibig sabihin po yan? Alam niyo po, nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Dahil maliwanag, nakikita lahat ng mga kamalian. No? Na dapat nakikita sa atin yung liwanag na, pero hindi eh. Di ba? Kaya sabi nga, gumising ka.
Gumising ka, kapatid. Makinig ka ng salita ng Diyos. Huwag kang matulog. Bumangon ka mula sa libingan. Namatay na ba tayo? At liliwanagin ka ni Kristo. Alam niyo po, malapit na tayong pumunta sa libingan eh. Ano pong ibig sabihin? Spiritual natin, malapit nang mawala. Mas maganda yung spiritually alive kaysa doon spiritually dead. Amen po ba? Gumising ka na. Ikaw na natutulog. Kaya minsan, ganito, sa ganitong sermon, ganitong preaching, makita mo yung kapatid, tulog na tulog. Glory to God. Marahil pagod yung katawan niya, puyat siya o ano. Pero dapat, kung ang Espiritu ng Diyos is nasa atin, magiging alive po tayo. Dahil yung pinapakinggan natin ay mula sa Panginoong Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Kaya nga po ang liwanag, madaming nagagawa. No? Nagagawang mag-expose ng mga kasalanan. Ito po yung liwanag. Nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Ito naman po yung ginagawa natin. Which is itong gusto natin, nais natin. Sa mga prayer points po natin. Sa prayer meeting. No? Ano po yung prayer points natin? Ang pinagpipray natin, ma-expose ang lahat ng katiwalian. Drug addiction, prostitution, child and human trafficking, no? Gambling, illegal gambling, corruption. Alam niyo po, lahat yan na-expose na ngayon eh. Amen? Dahil sa prayer. Dapat nagliliwanag pala. Talagang dapat makita na yung liwanag dito sa bansa nating ito. Pag-pray po natin yung bansa po natin, magliwanag. Unang-una na po yung presidente natin at yung mga nakapaligid sa kanya. Ano po? Mga kapatid, marahil wake up call na po ito sa ating lahat. Wake up call na po ito. Paalala na po sa atin ito. Na dapat tayo'y gumising na sa pagiging complacent po natin. Hindi na tayo dapat maging kampante lang sa ating pagiging Kristiyano. Hindi po tayo dapat maging come and go lang dito sa church. Come and go. Anong ibig sabihin? Punta tapos alis na. Hindi naman po dapat. Gumising na po tayo, mga kapatid. No? Magliwanag na po tayo sa ating kapaligiran. Dahil ang sumusunod sa akin, sabi ng Panginoon, ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi nalalakad sa kadiliman. Amen? Ang anak ng Diyos, sabi sa John 5:18? 1 John 5:18, ang anak daw po ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Maaaring nagkakasala tayo, pero hindi na nagpapatuloy pa sa kasalanan. Dahil iniingatan siya ng mga anghel ng Diyos. Amen? Kaya nga po, man should accept the word and the true light that gives life to mankind. Kaya upang hindi po tayo manatili sa kadiliman, number 2, number 1 pa lang na, true light that shines must always be in man's life. No? Dapat pala manatili lagi ang kinang o ang liwanag sa buhay ng tao. Kaya sabi nga po, when Jesus spoke again, no, ako ang ilaw ng sanlibutan, sabi po rito. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi na lalakad sa kadiliman. Amen? Kaya nga po, dapat kung tayo po
ay sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Yung ilaw, yung tanglaw, yung liwanag ay narito sa ating buhay. No? At hindi na tayo pwedeng lumakad pa sa kadiliman. So ang sino daw pong sumunod sa Panginoong Hesus ay hindi nalalakad sa dilim. Dahil magkakaroon na siya ng ilaw na nagbibigay liwanag sa buhay niya. So bakit po dapat manatili ang liwanag sa buhay ng tao? Dahil sa nabi at true light that shine must always be in man's life. Bakit po dapat manatili ang liwanag sa buhay ng tao? Dahil dito po mahihalad tulad daw po pala ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos. Kaya wag na po tayong tumulad po doon sa 5 hangal sa 10 dalaga. Doon sa Matthew 25, chapter 25, verse 1 to 13. Ito po yung parables of bridesmaid. Ano po? Parables of bridesmaid. Napakahaba po nito Chapter 1 to 13. Kaya sa bahay nyo na lang po basahin. Ito po yung parable. Ngayon, bago tayo mag-start, sino dito may mga Bible ngayon? Sino po may mga Bible? Taas nga po ngayon. Praise God. Sino po may mga Bible sa bahay? Taas lang po ang kamay. Sige po, wag po tayo mamuhay tayo sa katotohanan po. Sino po may mga Bible sa bahay? So, praise God. Sino po dito ang wala pang Bible? Pwede bang itaas ang kamay? Yung wala pa pong Bible. Sige, wag kayong mahiya. Wag ganun. Yan. Kapatid, namumuhay ka na sa katotohanan. Totoo yung sinasabi mo, wala kang Bible, hindi ka nagsisinungaling. Iba, nahihiya. Wala namang Bible, pero ayaw pang tumaas. Pride yun, pride. Sige po, sino walang Bible? 1, 2, 3. So lahat na may Bible na. So kayong 3, bigyan niyo yung pangalan bibigyan ko kayo ng Bible. Amen? Bibigyan ko kayo ng Bible. Para mabasa ninyo kung ano itong pinag-aaralan natin. Amen? Tandaan nyo, huwag nyo kalimutan babakalimutan ni Bishop, ipaalala nyo sa akin, kayong 3. Isulat nyo yung pangalan nyo, ha? Kaya nga, sabi po rito, when Jesus spoke again, ito po yung Jesus told this parable to clarify further what it means to be ready for His return and how to live until He comes. Kasi ito po yung requirement. No? Wag daw po tayo maging kapars ng 5 hangal dito sa 10 dalaga. No? Bakit mo dapat manatili ang liwanag sa buhay ng tao? No? Dahil dito po maihalin tulad daw po ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos. Ipinapahayag lang ng Panginoong Hesus ang talinghaga pong ito upang maging handa ang bawat tao kung papaano sila mamuhay hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, assignment nyo po yan. Kung pwede po, basahin nyo po yon. Dahil ito po yung mensahe sa atin ng Panginoon na ito po pala yung requirements para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Maging handa po tayo. Be prepared. Na po? Kaya nga po, in the story of 10 virgins, na po, we are taught that every person is responsible for his or her own spiritual condition. No? Kaya ang istorya daw pong ito ay nagtuturo sa bawat tao upang maging responsable sa kanya-kanyang buhay spiritual. Maging babae man o lalaki. Kaya dapat manatili na laging maliwanag ang ating buhay. Nagliliwanag po dapat lagi tayo. Bakit po? Kasi ito po ang requirement sa pagpasok sa langit. Yung lagi nagliliwanag sa harapan ng Diyos. No? Kung babasahin po natin yung Matthew, ayan, sabi nga sa verse 1, at that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. No?
Ito daw po, may 10 dalagang lumbas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Ang kaharian daw po ng langit ay maitutulad dito. Ang bawat isa may dalang ilawan. Yung lamp. Ano po ba yung purpose ng lamp na to? Ano ba yung lamp na to, yung ilawan na to, na dapat laging maliwanag o nagliliwanag? No? Ito daw po yung ating puso, yung ating sarili, yung ating buhay, na dapat laging maliwanag po tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Dahil ganito ang nangyayari sa katulad ng 5 hangal na dalaga, kung hindi mananatili ang liwanag sa kanila, sa kanilang buhay, yung aandap-andap lang po sila. Ganito po yung mangyayari. At ang requirement po sa pagpasok sa langit, dapat nanatiling maliwanag ang buhay. Amen? Ang haba po daw, hindi ko po nailagay na dyan. Kaya pakibasa na lang. No? Kaya nung mapansin ng mga hangal na andap-andap na ang kanilang ilawan, humingi sila ng langis sa mga matatalino. Kasi pumasok sila sa loob, punong-puno sila ng langis, yung oil. Pero hindi na alam kung anong oras darating yung ikakasal. Dahil sa katagalan, paubos na yung langis. Yung 5 matatalino, may dalang reserba. Anytime pwede lang i-refill. No? Yung 5 hangal, wala pong reserbang oil. Kaya ano sabi? Kaya ano mapansin ng mga hangal na andap-andap na ang kanilang ilawan, humingi sila ng langis sa mga matatalino. Doon po sa verse 6 to 13 to. No? Ang oil po kasi is a symbol of Holy Spirit. No? Symbol of Holy Spirit po ito. Na tulad po ng electric. Ito po, itong electric na ito, ang nagbibigay pong liwanag rito ay ang electric dito sa lamp na ito, sa ilaw na ito. Pag nawala yung electric na ito, pag pinatay po natin doon, mawawala na po yung liwanag. Tulad din po sa isang bahay, na kapag wala pong liwanag ang bahay, ang dilim po. Pero kapag punong-puno ng ilaw ang tahanan, ang liwanag, parang ang gandang tignan ang tahanan na yon. So ganun din po yung lamp na sinasabi dito. Yung lampong ito, dapat puno ng langis, which is, yun ang bibigay ng liwanag sa lampara. Ganun din po pala tayo, mga kapatid. Yung oil na sinasabi dito, yung Holy Spirit, na kapag minsan, sabi nga po, na dumating ang panahon na sa tagal ng ating paglilingkod, minsan nawawala na tayo. No? Sabihin na natin, mayroong Kristiyano na hindi makapaghintay sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya unti-unting mawawala na ang liwanag sa kanyang buhay. Ganito rin po tayo, mga kapatid, yung Holy Spirit, dapat narito lagi sa buhay po natin upang tayo po ay laging maging maliwanag. Pag nawawala na po itong Holy Spirit nito, unti-unti nang nawawala, unti-unti nang lumalayo, dito na po natin makita yung parang ilaw na aandap-andap, yung kukurap-kurap. No? Ito na po yung sinasabing patay-sindi. Minsan, na kay Lord, minsan wala kay Lord. Minsan na kay Lord, minsan wala kay Lord. Yun po yun. No? Yung Holy Spirit dapat laging naririto sa buhay po natin. Amen po ba? Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Yun yung oil na sinasabi na humihingi yung 5 hangal. Wala naman, sabi ng matatalino, bumunta ka na lang, bumili ka na lang. Bumili ka na lang dyan para ano. Kaso nung bumili yung 5 hangal, tamang-tama, parating na yung ikakasal. Sino yung ikakasal na yon? Si Jesus. No? Ikakasal niya po tayo sa atin. Kaya nga po, unti-unting nawawala na po yung liwanag sa kanilang buhay kung may mga ganong Kristiyano hanggang sa tuluyan ng mawalan ng liwanag.
So kaya mahirap po kung ang ilaw natin ay aandap-andap. Kaya nga sabi, when Jesus returns to take His people to heaven, we must be ready. Our spiritual preparation, our spiritual condition cannot be bought or borrowed at the last minute. Tignan po natin, maging prepared daw po tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. No? Gusto niya maging prepared ang kanyang mga anak, ang tao na maisasama niya. No? Maging spiritual preparation natin po. Kailangan maging spiritually prepared po tayo. Yung kondisyon ng ating spiritual na buhay. Ito po yung sinasabi ko na hindi dapat aandap-andap. Ito po yung sinasabi ko na dapat steady lang po tayo dahil sinabi ng Bible, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Paano kung ngayon lang tayo, mga panahon nito, tapos sa susunod, hindi na. Dahil busy tayo, marami tayong ginagawa. Pero kapatid, tandaan po natin na ang kaligtasan ay isa lang para sa atin lang. Hindi natin pwedeng iligtas yung anak natin, hindi natin pwedeng iligtas ang tatay, nanay natin, kapatid, hindi po. Individual po ang kaligtasan. Amen? Kaya nga po, sabi nung limang hangal, bigyan naman nyo kami ng langis. Bumili ka ng seyo. Yung Holy Spirit ba, pwede bang hingin? Pastor Mark, pwede bang pahingin ang Holy Spirit? Sister Miden, pwede bang makahingi ng Holy Spirit? Pahiram naman. Pastor Ed, pahiram naman ng Holy Spirit. Pwede ba natin gawin po yon? Hindi naman di ba? Kailangan wag mawala sa atin yung magandang relasyon natin. No? Kaya po mahalin natin ang salita ng Diyos. Lahat ng mensahe na galing po sa Kanya, pakinggan po natin, i-absorb po natin, wag natin baliwalain. Yan po yung salita na nagbibigay buhay sa atin. Alam niyo po, hindi po mahirap o hindi po madali na tumayo dito para ipahayag lang kung anong nais ng Lord na ang kapahayagan. Kaya dapat yung mga nakikinig, tayo pong mga nakikinig, i-absorb po natin kung ano man yung mga word o yung message na galing kay Lord. Mahalin natin ang tunay na ilaw na nagbibigay tanglaw sa ating buhay, kundi ang Panginoong Hesukristo. Alagaan po natin ang tamang relasyon natin sa Diyos. Maging handa tayo at laging magliwanag ang ating buhay upang sa Kanyang pagbabalik ay makasama tayo sa Kanyang kaharian. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Glory to God. Makinig tayo ng lubusan at isapuso natin ang salita ng Diyos kung may nangangaral. Kaya nga sabi dun sa Revelation 1:3, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang nakikinig sa hulang hinihayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito ay malapit ng maganap. So mapalad daw po, no, bumabasa ng aklat nito. Kaya kayo, yung mga bibigyan ko ng Bible, magbasa kayo, basahin nyo ha. Mag-meditate kayo. Basahin nyo kung ano yung nais ng Lord. No? Makinig sa hulang inihayag nito. Yung mga word na nandiyan sa Bible na yan, ito yung mini-message naman pag Sunday o pag may mga prayer meeting, ito yung message. Makinig daw po sa mga hulang inihayag dito. O kapag nagbabasa tayo, minsan napapakinggan natin yung binabasa natin. Di ba? Lalo pag malakas yung pagbabasa natin. Malakas po yun, kailangan nadidinig din po natin. At mapalad daw po yung tumutupad. Ito talagang the best na gagawin po. Magkaroon ng action. Hindi ba lang tayo nakikinig lang? Nagbabasa lang? Hindi po. Kundi kailangan daw po pala natuparin natin
kung ano man yung nabasa natin at napakinggan natin. Amen? So conclusion po, may sumisenyas sa akin. Marami pa sanang kapahayagan, pero may mga sumisenyas na. 2 points lang po yun, ha? Kung 3 points pa yun, di mamaya pa tayo matatapos. Conclusion po, kaya nga po, sabi ko na para hindi tayo marahil manatili sa kadiliman, dapat lang po palang tanggapin ng tao, no? Tanggapin na ng tao ang salita at ang tunay na ilaw na nagbibigay buhay at liwanag sa sangkatauhan. Dapat matanggap na ng tao po ito, no? At nararapat lang na manatili ang liwanag sa buhay ng tao hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Amen? Dapat lagi tayong maliwanag. Dapat nananatiling maliwanag tayo. Yung lamp na narito sa atin, dapat laging maliwanag. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Talagang dapat nananatili ang liwanag sa buhay ng tao. Kaya, bigyan ko po kayo, ito po yung sinasabi dito sa last, 1 John 2:17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen? To God be the glory po. Tayong lahat ay tumayo po.